ay hango sa aklat ng Mateo, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 25. Isinilang si Jesus. Ito ang naganap na ipinanganak si Jesucristo, si Maria ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose sa kanyang mapapangasawa at ayaw itong malagay sa kahihiyan, si Maria, binalak niyang hiwalayan. Si Maria naman, palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at si Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari na ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Ngunit, nagising si Jose, isinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria habang magsilang ito ng isang anak na lalaki, si Jesus na ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Pinupuri ka ng Panginoon. Amen. Salamat po, Atina, sa Let's Continue to Worship God. You are
upang maganda sa atin ang mabuting balita. Walang iba mag-isip. Pastor Claudio Sr. Palangparan po natin ang Panginoon. Merry Christmas po! Christmas, brother! Galo! Welcome natin yung ating mga inanong visitor. Mga prime worker ng FCC na mag-alagala sa... Palamagan natin si Lord. Mga ano to, mga close voters, mga chat sellers. Salamat po. Kapag ang Diyos ay patuloy na sa Amen. Pag-ibig sa bawat isa. Ang ating pong tema sa buong buwan ay When Love is Born. Tama? Kaya ay makikinggan ng message. Patawarin mo po Ate Nancy kasi ito po yung naibigay ko sa iyong balata. Asan sila na Ate Nancy? Kina na naman ang buhok. Kasama na naman. Ganyan lang ka. Isa yung mga. Pag-uusapan po natin ay patungkol sa pag-ibig. Kasi when love is born. Yung binasa ko ni Ate Nancy kanina ay yun po yung ilalapit ko na. Yun po yung kwento ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Actually, meron ba tayo yung mga talata na tinunayan? Kasi wala po akong isang talata na pagbabasa. Kukuhanin natin lahat ng mga sinasabi ng Bible. So, pag-uusapan din natin ang pag-ibig ng Diyos. At alam natin na ang Pasko ay pag-ibig. Now, isang malaking amen po. Para sa Amen. God is love. Amen. Ngayon, yung Pasko po natin ngayon ay masyado ng commercialized. To the point na nakakalimutan natin kung sino yung celebrant. Diba? Ang Pasko ngayon sa iba ay bakasyon dito, bakasyon doon, party dito, party doon, luto dito, luto doon. Ano na, masyado nang naiwan na talaga yung pinaka-reason of the season. Masyado nang sabihin na natin, advance na ang isipan ng mga tao. Na yung iba yung celebrate na talagang buong ng celebration, pero hindi nila alam, hindi nila naintindihan. Anong nasa likod ng salitang Pasko? So, bago tayo magpatuloy, ipo muna tayo, manalangin tayo kayo. Salamat Panginoon sa inyong pag-ibig at kabutihan, sa inyong mahabang pagpapahinunod, sa bawat isa sa amin. Salamat po sa ingatan niyo po. Sa aming mga kapatid, sa kanilang karito sa mundo, sa mga lugar ng kanilang pinagpupuntahan. Salamat sa mga karamdaman na hindi po bumalik kami. Salamat sa mga sakripisyo na pagtagumpayan namin, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok sa mga kahirapan sa buhay na ito. Na patuloy niyo po kami itinatayo na maaaring shaken kami, Panginoon. Pero pinatitibay mo kami dahil inyong Santong Espiritu at sa patuloy na ikaw nagbibigay ng comfort sa bawat isa sa amin. Minsan pa mahusap ka sa amin sa mga talata na ngayon sa mga maging pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Maging kabukasan po ng isipan ng iba na hindi mo nauunawaan. Yung diwa ng Pasko. Ito ang isang talangin ang masasabi ko ay Amen. Amen. When love is born, tatlong bagay siguro gusto kong ibahagi sa inyo sa umaga. Una, ito ay magbibigay ng pagbubukas ng isip doon sa mga matatalino. Tayo, hindi tayo matalino. Pag sinabi ng Bible, kung kailangan natin ng wisdom,
lapit tayo sa Panginoon. Sapagkat siya yung, sa Kanya nag-originate, sa Kanya nagmula yung Islam. Ibig sabihin, hindi tayo isingilan ng matalino. Kung may matalino man, ano na yun, dumating na sa buhay nila na pinapangarap nila maging matalino. Sa Bible, meron tinatawag na wise man. Binabasa natin sa Bible lagi, every time na dumarating siyempre, nai-stir yung kanilang puso, yung kanilang anticipation, yung kanilang pag-aantay nung darating na tagapagligtas. Ay, malayo silang bayan, ang sabi ng Bible. Nakita namin ang kanyang bituin doon sa lugar ng east. Kasi ang sabi ng wise men came from the east. Yun ang sinabi ng ibang account ng Bible. We saw a star in the east. At nakita natin yung account na yun ay yung wise man. Correction po, hindi po three kings. Wise man po. Kasi kung king yun, at ako si Duterte, at may dadalaw na tatlong hari, eh mag-aanda ako para sa mulungin yung bisita ng tatlong hari. Okay? So hindi si hari. Isipin nyo naman kung tatlong hari yun, iiwanan niyo yung kanyang kingdom. At nung araw na yun atakehan ng kingdom. At pag nanalo, lumalaki yung kingdom. So hindi hari. Itinutuwid lang natin, yan sabi ng Bible, hindi po hari, magi or wise man. O sa Tagalog ay mga pantas. Ang sabi ng mga pantas, nung dumating sila kay Herod, hindi doon sa araw ng kapanganakan, marami pa kami itinutuwid nung kagabi sa Kingsmen. Kasi doon sa Belen, pag tinitingnan niyo yung portrayal ng Belen, sabi nga ni Silver, may sabi ng meron ng kalabaw. Sabi ko mali yun, kasi wala namang kalabaw doon. Wala din yatang kabayo doon eh. Okay? So, mayroon doon 3 things, sabi niya. Sabi nga yung 3 things, wala doon 3 things. Ang dumating, wise men, hindi 3 things. Pero wala doon, dapat sa Belen. Kasi nung dumating yung wise men, wala na si Jesus doon sa sangsaban eh. Wala na si Jesus doon sa stable, nasa bahay na sila. Kapag binasa niyo yung Bible, nung dumating yung mga matatalinong tao, yung mga pantas, naabutan nila si Jesus doon sa bahay na. Okay? So, yung pagdating ng anak ng Diyos, dumating ang Diyos sa katauhan ni Jesus Christ. Iniwanan niya ang sanlibutan, bumaba para sa atin, yung may padama sa atin, yung pag-ibig na siya mismo ang pag-ibig. Upang ipadama sa atin, ito yung Christmas. Yung Christmas. Nakabalot siya sa langkin. Mga balot ngayon, kaganda na ng balot. Ganda ng balot. Sino ba may nakabalot na rito? Kaganda ng balot, makita. Tapos yung ribbon, parang ayaw mong bubulin. Parang ayaw mong luputin. Kasi parang ang sarap itali sa buhok. Pwede kayo ibang tali sa kurtina. Remember, regalo niya naman yan. Pero yung laman, parang binawi lang sa balot at saka sa tali. Yung laman, halagang 50 lang. Si Jesus, ang pambalot niya, lampin. Hindi nga natin malaman kung lampin magkaling arena o mga sa kumbisya kung nalanap dati. Huwag na lang doon sa mga bago. Diaper na kayo ngayon. May mga pants pa, diaper, Sa probinsya ng araw, tatandaan ko yung hindi sa nanay ko, umihamang 12 kami. So, nang-witness ko yun. Bibili ako ng sako ng harina sa bakery, kasi bababad ko yun 1 week. Bababad ko yun para manusaw yung ulo. Bago labhan. Lampin. Kasi Yun ang malambot sa balot. pure cotton. Walang halaga. Ha? Walang halaga. Pero yung binalot, Pure cotton. super yun. Walang kabanda yun. Yun ang in-anticipate nung lumang panahon, kasi nung lumang panahon pa lang, inihula na. Sabi ng Isaiah chapter 9, mabulasan niyo, mayroon isang sanggol, sisilang. Tapos ito yung mga palatandaan. Kasi doon sa time na yun, maraming sinisilang. Isisilang isang sanggol na lalaki. So yung time na yun, maraming isinilang. Pero nung malaman ko sino si Jesus doon. At baka may kapangalan din Jesus. Marami din naman pangalan Jesus. May Jessa na dito eh. Baka doon na pinuha yun. Nasaan yung Jessa?
Nasaan si Jess? Nasa taas. Nasa taas si Jess. Nagsiserve sa mga bata. So, kailangan may sign para malaman ng mga dumarating na ito nga yun. Kaya sabi ron, mayroong bituin. At yung bituin na yan, sa layo ng lugar ng kids, nakita ng mga pantas, ng mga wise men. At yung mga wise men, sila yung mga taong tumitingala sa gabi para makita yung kalagayan ng mga bituin na mga astrologers lang. At ang mga iba ng astronomer at astrologers. Kasi may kinalaman yun sa astro, sa star, sa mga star. Si Alan, astrologer yan eh. Astrologer yan, nakakita siya ng star. Diba? Tapos yun, may nakaitlin. Sila yung mga tao matatalino. Nakita nila yung bituin. Kinokonek nila yung sa hula ng lumang tipan. Ito yung mga tandaan. At hindi lamang yung pagsilang ang kanilang inaabangan. Inaabangan nila yung pagsilang yung tagapagligtas. Yun yun. Marating yung ating tagapagligtas. At kahit gaano kalayo yan, pupuntahan natin yan. Sasambahin natin yan. Hindi natin alam, baka yung mga ninuno nun yung kanilang inaantay. Baka younger generation na lang yung mga wise men na yun dumating. Sa haba ng panahon ng pangako na ngayon lang na-realize. Pero hindi late yun. Sabi natin magabi, walang late sa Panginoon. Ang Diyos laging dumarating sa takdang panahon. Ang sabi ng Galatians chapter 4 verse 4, siya'y isinilang sa takdang panahon. Walang late sa Diyos. Laging tama. Kung mayroon mang nagre-relate sa ating isipan, kasi ikaw nagtakda ng oras para sa sarili mo, hindi yung nag-layunin ng Panginoon. So kapag isinilang ang pag-ibig, mag-iistiryan nung magbubukas yan ng isipan ng mga tao matalino. Bakit sila matalino? Sapagkat mayroon silang anticipation sa pagdating ng Savior. Gaano ka man katalino? Ano man ang narating mo sa edukasyon? Kung wala kang anticipation doon sa Savior, ikaw yung pinakamangmang na tao sa buong mundo. Sabi dito sa Bible, hihiyakin ng Diyos ang mga matatalino sa buong hindi na kamangmangan. Kung tayo yung mga taong nag-anticipate sa Savior, at alam natin, nangyari niya, tinanggap natin yan. Kasama tayo dito sa mga tinatawag ng mga wise. Maraming iba nakakita ng star. Nababalitaan nila yun. Nung nagkagulo sa kasiyahan yung mga matatalinong tao, naniniwala sila na yun. May sumama ba sa kanilang paglalakbay? Walang nababasa dito. Tatlo lang silang nagpupunta dito. At kung titignan ninyo yung travel nila, yung gaano kahirap yun, hindi yun overnight. Hindi. Dadaan sila sa mga disyerto. Ang dami nilang kalaban. Mayroong mga ahas sa disyerto na hindi mo nakikita. Biglang lulutan na lang yan sa harapan mo, sa ilalim ng buhangin. Mayroong mga tinatawag mga takatula. Mayroong mga spiders dyan, mga kamandaw. Pero hindi yun nagbigay ng hanggang sa kanila. Bakit? Sapagkat nakita nila ang bituin. We saw His Son. We come to worship Him. Kung sana yung pagdating natin dito, hindi lang dahil Christmas party. Hindi lang sa party. Kundi sa Christ noong laman ng party. So pagpunta natin sa church, punta tayo hindi dahil sa baka yung pastor. Punta tayo dahil ang salita ng Diyos. Hindi napakakit ng Diyos. Kung minsan yan ang sakit ng church, namimili sila ng pastor. Kayo ba yun? Kaya wala tayong nakalagay dyan, may nang-schedule. Sabi ni Papa, Pastor, bakit pagpatay yung speaker? Wala nang maatin. Pero pag napapatunayan ko, kahit palaro ang speaker ngayon, hindi marami. Kunti lang eh, may marami pang maubuan eh. Diba? Kaya hindi nakabase doon sa kung sino yung pastor. So, balik na yung schedule dito sa blackboard. Kasi sabi namin, pag nababasa nila yung speaker ka dito, hindi sila aaten. Mga sumasakit ang ngipin, sumasakit ang ulo. Tapos kinabukasan, wala nang sakit. Instantly healed. Ba't ganun? Sa pagpunta ng mga wise men, pumupunta sila dahil sasamba sila.
Pagbibigay-pugay sila doon sa pangako ng Diyos na na-realize nung araw na yun sa tagal ng panahon na inihintay at nangyari. Sasamba kami. Bakit? Sapagat yan ang ating hintay. Tingnan mo yung sasamba. Bahagi ng aming pagsamba ay magkakaloon kami. Huwag na natin pag-usapan yung kaloob kung ano yung kanilang mga views. Basta nung isinilang ang tagapagligtas, isinilang ang pag-ibig, bukas ito ng pag-asa doon sa mga taong tinatawag nating matatalino. Paano ba? Mag-i-stir ito ng emotion nung mga tinatawag nating matataas ang pride ng tao. Meron ka ba nun? Meron ka ba ang tinatawag ng pride? Hindi natin maamin yan eh. Hindi. Pero pag sinampal ka ng isang tao sa kabila, ano mararamdaman mo? Diba kagano nila? Mag-iisip ka, mas malupit. Kasi nasaktan. O di kaya, mayroon ka lang narinig na hindi maganda. Pagbubuo ka ng mga bagay, isipan mo. Kasi nasaktan yung pride. Meron tayo nun. Hindi naman natin pwedeng natin wala. Meron tayo nun. Meron tayo nun. Magiging natin. Hindi. Meron tayo. Kristiyano. Meron ka nun. Meron ka nun. Dito, kung meron mong prideful, si Herodes po yun. Dumating yung mga pantas, hindi ba sila dumating doon sa Belen? Hindi. Dumating sila doon sa... nakausap nila si King Herod. Kaya sabi ni Herod, sabi niya sa mga aliado niya, o narinig niyo ba? Alam niyo ba kung saan isisilan yung hari ng mga Hudyo? Alam ng mga alam ng mga pantas-pantasan ni Herodes kung saan eh. Sinabi nila, sa Bethlehem po. Ari, sa Bethlehem po. O sabi niya sa mga wise men, pag nasumpungan ninyo, sabihin niyo sa akin, sasamba din ako dahil sasamba. Pero alam niyo, sabi ng Biblia, nung marinig ni Herodes yun, ay sabi roon, ng problema si Herodes. At ang buong Jerusalem. Bakit siya yung hari nung time na yun sa Judea? Nang problema siya, bakit? Narinig niya, mayroong isinilang na hari ng mga Hudyo. Eh siya yung nakaupo doon na hari. Treated yung trono niya bilang hari. Pero niniwala ko, ipinintulot ng Panginoon na maluklok siya doon bilang hari. Ngayon, kung bakit siya ng problema, kasi corrupt yung kanyang pamamahala. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan sa masamang kaparaanan. So, nung marinig niyang mayroong sinilang na hari ng mga hari, alam niya yun. Alam niya yun. Alam niyang hindi siya yung tunay na hari. Tapos kung bakit siya nagagalit, bakit siya nagagalahid, bakit? Ang sabi kasi dito, agitated eh. Ano yung salitang agitator? Lagi sa salitang agitator, yung iniikot-ikot yung tubig, kukuha ka ng timba, magsisilbing agitator yung kamay mo, maglalagay ka ng tubig, iikot-ikot yung tubig sa mga timba. I-agitator. Ang resulta noon, umiikot-ikot yung tubig. Eh ngayon kung baligtarin mo pa yung ikot mo, eh gulo-gulo ng tubig. Ganun yung damdamin niya mga boss. Hindi niya maintindihan ang problema siya. Eh makita ng mga tao niya, anong problema yung hari namin? Ano ba ang problema ng mga tao? Siya yung leader. Patayin. Lalo namin sinabi niya sa mga pantas, pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin, text niyo kami ha, kasi sasamba din kami. Well, ang sabi ng Panginoon, huwag na kayong bumalik kay Herodes. Iba na kayo nagdaan. So naghihintay si Herodes, walang nangyari, at nung malaman niya, sa susunod na mga araw, na nalansi pala siya ng mga wise men. Wise talaga, nakikinig sila sa Diyos. So para masiguro na ang kanyang trono ay walang kaagaw, at sabi ng Biblia, magmula sa araw na yun, ipinaalugog niya sa buong lugar ang mga sanggol mula 2 taon pababa, patayin agad. At ang sabi ng Biblia, wala kang marinig na kasiyahan sa lugar rin. Puro panangis at panaghoy. So, meron dalawang mukha ng Christmas.
Mayroong panagoy, mayroong kasiyahan, pero lumipas na yung Christmas, yung panagoy. No? So, hindi na bumalik ang mga pantas kaya rin Herodes. Ngayon, kung ilalagay natin sa ministry, lalo na sa church, tayo yung Herodes. Pag nakalagay tayo sa pwesto, tayo yung Herodes. Department ng ganito, ikaw yung Herodes. Ikaw yung manunungkulan dyan. Ilagay ka ng Panginoon dyan. Herodes, alam ko, pinahintulot ng Panginoon na magiging makapangyarihan sa lugar na yan. Pamahalaan mo ng tama. Although wala tayong mababasa. Pero naniniwala ko, lahat ng mga nanunungkulan sa bayan ay kapahintulutan ng Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, matuto tayo sumunod sa mga namamahala sa atin. Mananampalataya na sila, hindi. Kailangan natin silang sundin. Bakit? Ang pagsunod natin sa kanila ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So, nilagay si Herodes dyan, hindi expect ng maraming tao na susunod sila sa mahusay ng mga plano. Sa church, ina-expect din lalo ng Panginoon na kapag nalagay ka sa isang departamento, gagawin mo yung nararapat para sa Panginoon. Huwag tayo mag-astang Herodes. Eh dahil ikaw ang leader ng department, mamanipulahin mo na yung panahon, pwede mo lang, pwedeng wala, pwedeng ganito, pwede si kalahati lang. Pwede kaya, ikaw na muna, ikaw na to, wala ako dyan. Diba? And then meron tayong tinatawag na guilt feelings. Si Herodes, guilty sa kanyang kalagayan bilang isang leader. Guilty siya, kaya siya nataranta, kaya siya na problema. Bakit? Hari ng mga. So, pwede natin isipin na alam niya rin yun, nababalitaan niya rin na talagang may inihula na isisilang. At pinapangambahan niya yun sa tayo na yun. Parang tayo lang, nag-aantay tayo ng pagdating ng Panginoon. Katulad ng iba, nag-aantay ng kabituan. Si Herodes, ganun din, nag-aantay din siya kung kailan darating yung totoong hari ng mga Hudyo. Kung siya ay fake na hari ng mga Hudyo, although, siguro, inutos siya ng mga tao para hindi na hari. So, mag-i-hysterically emotion. Magpuputawin niya yung guilt kapag hindi tama yung pagbibig. Pag tumating ang pag-ibig, yun ang gigising sa damdamin ng hindi tama. Magkakaroon ka ngayon ng pagkaibig. But yun, kaya niyang ibigin mo lang yung kapwa. Ba't ako hindi? Kayang ipamukha ng pag-ibig sa'yo yung kamalingan mo sa pamamagitan ng pag-ibig na ginagawa ng mga anak mo. So, huwag lang sana tayo tumulad kay Herodes na kaya natin sundin. Sasanggalin natin sa kanila. Kaya lang natin hindi totoo sa Kristo. Sasambalin lang. So, sana yung pagsamba natin ay talagang pagsamba sa Panginoon. Pangatlo, ito ay magbibigay ng kagalakan sa mga taong mapagpakumbaba. Kung mayroon na mga taong tinatawag natin outcast sa time na yun, isa na yung mga tinatawag natin shepherds, mga pastor. Sila yung mga hindi nililingon yung panahon nila. Hindi sila, ngayon ang mga shepherds, ang mga pastor, mataas na ang turing ng tao ngayon. Pumunta kayo sa Jerusalem. Marami doon mga pastor, mga Pilipino. Pero makakausap galing sa Jerusalem. Ang taas ng tingin ng mga pastor. Mag-aaboy ka ng mga tupa, mag-aalaga ka ng mga baka, matataas ang tingin ng Pilipino. Kasi kung hindi daw dahil sa mga pastor ng Pilipino, ay wala kung bakit nila pinagmamadali niya yung Pilipino. Kasi iba na talaga yung work ethics ng mga Pilipino. Mataas ng tingin ng mga pastor na yun. Yung pastor nung araw, wala sila kaya nga, ano sila, sa mga bundok lang sila, hindi sila masyadong pinibigyan ng bahagi sa bayan, hindi sila nababag
rin. Pero kung mayroon ng taong masakit ang damdamin at sa haba ng panahon ng pagtitiis, sa haba ng panahon na hindi nila nakamtan yung mga bagay na para sa kanila, magra-reserve ka doon sa paghihintay ng pangako ng deliverance ng Panginoon. Na mayroong isang araw, hayaan mo, magtiis ka dyan dahil isang araw darating yung ating tagapagligtas. Tiis ka lang. So yung mga pastor, ihambing natin sa ating mga sarili ngayon, tayo yun eh. Tayo yun, naranasan natin yung hirap, sacrifice, tribulation, sa panahon ito, kahirapan ng buhay ng ano. Pero ang sabi natin, tiis ka lang. Antay natin yung darating na tagapagligtas. Iligtas tayo. Darating tayo dyan. Darating ang Panginoon. Iligtas tayo. Ganon din sa kanila. Silang mga pastor. Gumagawa din sila ng grupo siguro. No? Kung meron silang grupo na habang kumakain yung kanilang mga alaga, nag-uusap-usap din sila. Eh sila na lang yung maliit na community noon. Para sabi roon, nung isinilang ang tagapagligtas, nung isinilang ang pag-ibig, dumating sa kanila ang hangin. Hindi dumating yung anghel sa syudad. Hindi dumating ang anghel sa palasyo. Dumating ang anghel doon sa bundok, sa bukid. Na kung saan natin yung pinakamababang mga tao, pinakamababang uri ng mga tao, mga tao walang pumapansin. Doon dumating yung anghel. At sabi niya, huwag kayong matakot. Magganang kayo, bakit? Isinilang na yun. To you. Isinilang na yun. Sa inyo. Ang tagapagligtas. Yung kaganakan na ang tagal nilang hindi naranasan, bumuhos dun sa time na yun. At nakalimutan nila yung trabaho, nakalimutan nila yung kung ano yung alaga nila, kambing ba, tupa ba, baka ba, ano mga hayop na nandun. Kinalimutan nila na iwanan nila yun. Nagtatakbo sila, nagsasaya. Bakit? Yun yung joy na sinasabi. Kailangan nilang ipakawala yun. Natagal nilang inimbit yung kanilang sarili sa lahat ng hirap ng buhay. At ito na yun. Wala nang kailangan ebidensya eh. Alam na eh, sapat na yung liwanag na nakikita nila nung dumating yung anghel. Walang taong nakakagawa nun. Walang ibang bagay na nakakagawa nun na biglang lumiwanag sa kanilang kagitaan. Sasabihin, huwag kayo matakot. Siyempre matatakot ka gabi. Ano sabi nun? Biglang nagliwanag. Ay, ano ba rin naman, makakita kayo ng white lady sa kalsada at sa biglang nagliwanag. Diba? Balita pa lang white lady, magawa din dito pa o yun. Yung balita pa lang, may white lady. Ayun yung ang dumaan dyan eh. Kailangan yung kaharap mo. Ano siguro, baka nagdadama sila nun, dama-dama tayo kasi boring yung trabaho natin. Tapos biglang may dumating na anghel, nakaputi. Siyempre nakaputi yung mga anghel, no? Tapos biglang nagliwanag, sapat na sa kanila yun. Totoo yan. Yung hinahintay natin nagpapagligtas nila yun. Siniwanan na yung trabaho nila. Hamon na yung mga inaalagaan natin yung kung magkano-ano na yan dyan. Basta tayo, sabihin natin ang ating narinig. Kung meron na tayong gawin dito. Pag dumating ang Panginoon, tinangay tayo sa kalangitan. Doon sa inihanda niyang lugar. Doon natin ma-experience talaga yung tinatawag na unspeakable joy. Doon natin karanasan doon. Dito kasi, parang hindi naman talaga joy. Kung mayroon ng joy, paghugas ng pinggan. Dito, happiness lang. Pero yung joy, mga kapatid, hindi natin kaya define yun. Hindi natin kaya describe. Hindi. Sabi ka ng Bible, pag nasa harapan ka ng Panginoon eh, sapagkat siya yung tinatawag natin amazing God. Wala ka na gawin kundi ma-amaze lang talaga sa harapan ng Panginoon. Nakaka-amaze. Ma-amaze ka talaga. Ayun yung hinihintay natin, yung joy. Kasi sinasabi ng Bible, the joy of your salvation. Ay, pero talaga doon. Pero hindi natin masyadong na-i-describe yun. Na-i-describe na natin yung joy sa pamamagitan ng pagpapatuloy natin sa paglilingkod kahit na mapakit, mainit, masakit. At nagpapatuloy tayo, yung joy na yun, hindi natin ipapakita. Hindi natin na ibang manifest sa ating panlabastaan. Wala yung joy ay bunga nun ay umiiyak ka, pero ang puso mo ay hindi natin kahit kaliwan.
Pero niniwala ko darating yung time. At doon sa ipinapangako sa atin ng Panginoon na lugar, mararanasan natin kung ano yung naranasan ng mga shepherd nung dumating yung anghel na ng balita sa kanila. So mahirap ang buhay natin ngayon. Tiis lang tayo, tiis lang. Tingkod lang tayo. Kung minsan pagdating sa isip ko, sabi ko nga kay Edison, Brad, hindi ka na dito, papakir na ako sa iyo ng papel. Kasi tumarating sa akin yung, ano ba pag FCC na po? Mag 30 years na kami. Ang haba na lang na sumay. Pero kung minsan ay, yung payo ng Panginoon, alam ko meron din naman ako. Siguro, parang hindi ko yung bigyan naman. Alam na niya Edison yun. Kasi matagal ko ng drama yun sa kanya. Matagal ko na sinasabi. Kung resign na ako. Ang hirap mo ba yung dalhin? Nakita niyo ba sarili mo? Ang hirap mo yung dalhin. Kaya, alas 9, dumating kayo. Lahat ng reason yung nag-aanda kami kasi Christmas party, magluluto kami. So, darating kami ng alas 11. Yung iba nga wala pa dito eh. Baka kasama ng naluto, doon sa nilito. Amen. Pastor, hindi na po ako nakarating kasi nung nagtatag ako ng sibuyas, natapit ko ang daliri ko. Pero sabi ko, Panginoon, 30 years na kami. Ba't ganito? Kaya pala sa Old Testament, nung nag-alam si Moises ng kamay, nanimay. Diba? Nabasa niyo ba yun? Babasa ko ngayon ng Bible. Pinabasa niyo comics. Wala ng comics kayo eh. Ang-angat ng kamay si Moses. Ano ba ito naglalaban? Yun nga kasi ang gusto mangyari yung sumuko. Lalo na sa mga Israelita. Hindi ko naman recall kasi tagal namin naghiwalay. Sabi, tinulungan siya ng kanyang mga alalay. Yun yung mga alalay niya. Tinulungan yung kamay, inangat ng ganyan para mangyari lang talaga yung dapat na mangyari. Kaya salamat po. Mayroon namang hindi man ako si Moses, pero naranasan ko yung katulong. Hindi mo na babanggitin yun. Hindi mo na babanggitin. Kung kayo man yun, alam niyo kayo yun. Kasi Lord na ako, magpuno kung meron naman akong hindi nagawa para sa iyo. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ginagawa ni man yan. Dahil sa pag-ibig. Nakakatuwa pag binasa mo yun sa Facebook, mayroon makikita, support your pastor. Totoo talaga ako, mayroon makapag-react. Tuwa ka, ipanalangin ninyo ang mga nagpapagal sa inyo. Sabi ko mukhang hindi yata ako. Sino na ako nagpapagal eh? Support your pastor. Hindi nakikita ko kapag mayroon akong nakikita ng church. Mayroon tinatawag na Pastor's Recognition Month. Di ba mayroon ganan? Kailan ba nauso yan? Hindi yata uso sa FCC yan. Pero mayroon mga pastor's recognition. Hindi ko man inaaral yan. Pero hindi ako. Huwag mong lalala. Yung ingit ko naman ba na ingit ko? Wala kasalanan. So, lahat tayo sa buhay. Bumalik lang tayo sa Panginoon. Kasi talagang nakakapundi sa buhay na ito. Na kung minsan, wala kang trabaho, pundi-pundi ka eh. Yung iba nakakabili, nakakaalis, nakakapunta. Ikaw, pangarap mo lang, hanggang pangarap ka na lang. Lord, bigyan mo kong trabaho. Pag binigyan mo ko ng trabaho, Lord, manda ka. O, yun yan eh. Yun yung mga bitaw doon eh. Kung binigyan nyo lang ng trabaho, wala na sa church. Wala na. Ano nangyari, Brad? Nabuyan ako, Pastor. Grabe trabaho namin. Grabe toxic. Toxic ka dyan. Kaya kasi papang mayroon mga iba dyan ang tayo na sa rin ng iglesia. Yung mga iba dito yung lalong tawatak-patak. Hindi ba nagtayo na ng sariling iglesia? Hindi na FCC pangalan eh. Wala na yung lista ba yun? Binula ko kasi baka may mga. Alam nila yun. Hindi rin magaling yung mga bagong natin. Kasi hindi na alam yun. Malalaman nyo rin pag nagtagal kayo. Sino yung mga nandito na nagtatayo ng kanyang sariling iglesia? Pero kung makatayo pa kasali, benediction na, gusto nyo po blessing lagi.
Ganyan lang sa amin. Kasi kung bibilangin ko sa daliri, yung mga lugar na pinupuntahan nila, mahilo kayo. Mahilo kayo. At tayo hindi nakakarating dun sa lugar na yun, nagangana tayo. Siguro nung pag ako nakapunta ko, grabe siguro saya ko. Hindi sila masaya eh. Naging masaya lang sila kung nandito sila. Nakita nila yung pastor nila. Pastor! Nabasa ko lang kasi yung naisip ko eh. 30 years ka na, nandyan ka pa rin. Ang timay mo! Diba? Mabuti nga, ang kapal mo! Eh, yung mga pastor, pinaalis na eh. Malis ka na, pastor. Wala kang ginagawa dito mabuti. Ako siguro meron. Bakit? 30 years na ako nandito eh. At saka, tingnan mo naman. Kumukulay. Yung iba, associate pastor, lagas na eh. Kaya sino direct, alam ko yan, hindi na ako bakit papahaba ng sinasamantala na yan. After 5 years, Brad, wala na yan. Lilipat na rin yan dito tulad sa papa mo. At ang hirap pag-lingkod, kasi may hindi lang ako, pero nakita ko yung sama ng puso ko, itong ministry. Pag naalala ko yung mga katigasan ng ulo, may sungay na yung galit ko. Pero natatangin ka ako. Kasi na-enjoy ko yung moment. Lord, ganito pala talaga sa ministry. So, 30 years. Konti lang, maiksi lang yung 30 years. Kaya kumpara mo, nung sa wandering ng Israel, ilang taon silang nagpaikot-ikot doon sa ilan? Ilan? Pastor André? 4 years? 40. Bible school student. Oh, malapit na 10 years na lang. 10 years lang, 30 years na tayo next year. O, di ba? Ang liit na lang yung ministry natin. Oy, ako na tapos. Natandaan mo na, yung Luther Church natin, magkaroon ng anniversary sa February 26. At sana, in full course, manawagan ako, hindi ako nagbibigay hindi ako nakikiusap sa inyo. Nanawagan ako, pumunta kayo doon, kasi kailangan makita nyo, kailangan matamanin kayo ang automatic church na kumakalinga sa kanila. Automatic yun, kahit saan kayo magpunta mga ministries, pag nagtayo sila ng mga Luther churches, talagang in full force, tumutulong sila doon. Pinapataman nila yung kanilang presence. Ayun, kung hindi kayo available, mas medyo pastor, ito po yung meron ko akong check dito, 50,000 lang tayo. Maintindihan ko yun. Basta 50,000, pagbabaan nyo yun natin. February 26. Okay. Di pa tayo tapos. So, sinilang ang Panginoon sa puso natin. Para yung joy, sabi ko nga sa inyo, hindi 100% never forgets. Maaaring masaya tayo ngayon, joyful tayo ngayon, bukas kundi. Pero pag nasa bigay na tayo ngayon ng Panginoon sa kalahin ng iman, eh wala nang pagbaba ng angkas ng joy. Peace lang tayo. Pero yung mga sweepers darating din tayo para sa church, magiging masaya tayo. Wala po talagang pagpag ng church. Lagi tayo nilululong sa salita ng Diyos. Tinutulog lahat tayo habang tayo ay nag-journey sa church. Katama tayo ng mga last point. Tinutulak sa iyo sa tinatawag na submission. Isilang ang pag-ibig. Ito'y nagtutulak sa kanila sa pagsunod. Pagsuko ng lahat. O kahit nga sa buhay ng mag-asawa, ni Mary at Joseph, hindi pa sinisilang si Jesus. Sinasabi pa lang ng angel, magdadalang tao ka. Ang binasa kanina sa atin ni Ate Nancy, manganganak siya. Magdadalang tao siya. Pero sabi ni Mary, I didn't know her. Sabi ni Joseph,
May ibig sabihin din yun. Hindi ko sasabihin dito, ano ibig sabihin yun? But siya na buntis, I didn't know her. May ibig sabihin. Pero, sabi ko, okay, tanggapin mo yan. Kasi yung mangyari sa kanya ay kalooban mo. Okay? So, mayroon silang pagsunod. Mayroon silang pagsunod. So, nagpakasan sila. Tapos nagdalang tao si Mary. 9 months. Ang araw na, ang panahon na nagkapanganakan niya, biglang nagbaba ng kautusan ang kanilang bayan. Sabi ron, lahat ng mga hindi taga rito, umuwi kayo sa inyong bayan sapagkat magpapatala kayo. Mayroong census. Pinag-usapan namin din tayo. Yung census ngayon, iba na. Yung mga taga-census na pupunta sa bahay, pagtatanong, tao po, ilan po kayo dyan? O, ilan ang anak? Ilang taon? O, ano pangalan? Mayroong ganun eh. No? Bahay-bahay na. Tapos pagka na-ilista ng pangalan niyo, lalagyan ng sticker yung bahagi ng bahay niyo. Okay, lalagyan niya ng sticker, tapos nakarecord tayo sa kanila. Sa panahon nila, hindi. Uuwi ka sa inyong lugar. At si Maria ay 9 months pregnant. On the way. Diba? Alam mo yun, on the way. No? Ginagamit din ngayon yung on the way. Where ka na? On the way. Alam mo mga babae, on the way. Kahit naliligo pala, on the way. On the way, siya. At dahil wala akong internet sa ako kay Jake, tingnan mo nga sa Google, nakalimutan ko na kasi sa haba ng panahon, nakalimutan ko na. Yung distance ng Nazareth sa kasi kung Galilee lang, malawak ko yung Sea of Galilee. Tinignan niya, ewan ko lang kung accurate. Kung minsan kasi papagso-pagso din yung Google, parang waste din yan. Sabi nung Google, Google ba? Sabi kasi Google. Google na lang para masarap. Google. Sabi ng Google, pagka ikaw ay bumiyahe, maglalakad ka from Nazareth or from Jerusalem to Nazareth. Sa kasong ganito from Jerusalem to Nazareth, uuwi sila sa Nazareth. Judea. Kaya malilito, sa yung mga bayan-bayan yung mga pinakang Judea. Gugugol ka ng isang araw at 8 oras sa normal na lakad. So, tinignan yung kilometrahe, 155 kilometers yung distance sa modern road, no? Sa modernong kalsada. Eh, siyempre, inaaral na yan kung paano magkaroon ka ng short time na travel, inaaral na yan eh. Noong araw, hindi. Aakyat, pababa yun, mapunta sila ng babang lugar, o aakyat, hindi ko. So, mahaba yun. So, sinusukat-sukat namin, yung 155 kilometers. Magmula dito sa atin, papuntang Subi. Yan ang nilalakad nila yun. At ito, buntis. Maglalakad ang buntis. Pinag-usapan natin dito sa submission. Obedience. Ay, di ba kinausap sila ng anghel? Sabi ng anghel, gawa ng Panginoon yan, gawa ng Panginoon yan. Kasal kayo, mag-asawa kayo. Yung isisilat yung sanggol ay galing sa Diyos. At tatawagin mo siya ng Jesus o Emmanuel, ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Tapos biglang magbaba ng order, uwi kayo, dahil magsasensus kayo doon sa inyong lugar. At sasabihin ni Joseph sa kanila, Panginoon, ano ba yan ang plano mo? Hindi kaya ganun ang nasa isip nila, gagamitin mo kami
Maglakad siya 9 months siya, maglalakad. Wala naalala ko tuloy si Menzi. Nung bago sinilang si Jay, dinila ko yan sa Pabella Hospital. Ayaw buntis, pagdating doon, ano pangalan mo ninyo? Ay, isulat na yung pangalan mo. Oh. Ay, hindi ba kayo mga anak? Di ba? Nababasa pa namin yung pangalan niyo. Lakad muna kayo dyan. O, kita mo doon sa quadrangle nila yung mga buntis. Grabe na. Nababasa ko Ganun yung pa kayo lang, Jay. Pag-ikot, sakit na talaga, ma'am. Sakit na. O, sige, sulat mo ulit pangalan mo. Sulat na nila. Ay, di ba? Nababasa ka. Lakad ka. Lahat sila, kadadaan mo sa lamesa, susulat ng pangalan na hanggang nababasa. Pag di na nababasa, dali mo na yun doon. Ang hirap ko naman buhay. Si Mary! 155 kilometers kung accurate yung si Google. Maglalakad na itsura nun. Kaya sabi ng mga nagtuturo dito, mayroon pa silang dalang donkey. So sinasakay si Mary sa donkey. Wala ko naman ba sa donkey? Saan yung version yun? Hindi ko alam kung anong version yun. Mayroon sinasabi, sinasakay. Minsan na sumasakay si Mary sa donkey. Di ba, de? Kasi ito naman si Joseph, paano mo nasasakyan? Wala namang BMW nung araw. Donkey. Ano yung donkey? Di ba yung maliit na kabayo? Di ba yun yung sinasakyan ni Jesus nung pumasok sa Asno. No? Asno sinakyan. Ano yung tsura ng asno? Eh, sumakay buntis. Nakakalakan din siguro kalaking kilometro. Kawawa si Asno, no? Di ba ba na naman si Mary? Hihilahin na naman nila yung Asno. Naranasan mo maglakad from Surigao to Surigao City kung bagbag. Full day. Bihila kami Kalabaw. Wala pang 100 kilometro yun. Ginabi kami sa kansada. Eh kung 155 kilometers, yung nilalakad yun. Nilalakaran namin semento, kalsada, matino. Nilalakaran lang bato-bato. Para magpatala lang doon. Video, nakarating sila sa lugar. Eh dahil matagal na silang wala doon sa lugar niya, matagal na silang nakatira doon sa kabila. Wala na silang mag-aangat doon. Marami silang makapunta. Talagang pupunta lang sila doon para magpatala. Ngayon, puso na noon nung araw yung sogo. Hindi ko lang sogo. In. Ang sogo ba in? Anito. Hindi, no? In. Pag sinabing in, papasok sa loob, di ba? Wala sila sa loob, eh. Wala nang makamit sa in. Kung nasa out sila. Kaya sinusulit nila, magsasabsaban. Lord! Kinausap mo ako, magdadalang tao ako, isinanang ko ang mukha ko kahihiyan, bumubuo ko lang dyan kung araw-araw nakikita ng mga tao, hindi pa kasaluhan, bumubuo ko lang dyan. Mabuti lang pinakasalan siya. Pero alam ng mga tao, si Joseph nagtataka. Kung ikaw yung si Joseph, magdududa ka. Anghel ba yung kausap? Kukulang lang ako sa tulog. Ha? Hindi kita ginalaw. Pag bumuko lang dyan mo, wala pang ganun nangyari sa kanilang lugar. Mahirap maniwalaan. Kung manipis ang pananampalataya mo sa Panginoon, iiwanan mo. Eh, magaganda-ganda ng asawa. Kung nakita yung kapitbahay, hindi naman kagandahan. Iniiwanan mo yung asawa. Mayroon ganun reason si Joseph. Bilang tao, wala tayong nababasa, ako na nang maglalagay. Nagdududa siya sa asawa niya. Nagdududa siya sa Diyos. Lalo na sa kalagayan ito, 9 months, maglalakad ng malayong lugar. Pagdating doon, wala nang in, wala nang bahay panuluyan. At tapos sasabihin mo, yung kanyang ibinubuntis ay anak ng Diyos. Tapos isisilang sa sabsaban. Ano? Mahirap, di ba? Ang mga tao ay nagsiselebrate, ganun lang kadali yung Christmas. Pero yung unang Christmas, mga kapatid, hindi ko
nilang palamutian ng matay, sinding ilaw. Buti lang, hindi patay sinding. Siguro alam mo na nasa isip ninyo, kung ano yung sinong patay sinding. Usap-usap kayo dyan, yung mga may kalaasan sa mga patay sinding. Buti lang, binago kayo ng Panginoon kasi kung hindi, sa impyerno, hindi talaga namamatay ang sinding. Salamat kay Lord. So pag isinilang ang pag-ibig, pagtutulak sa iyo sa submission, sa obedience. Eh hindi ko naniniwalang may tunay na Kristiyano na tumanggap sa Panginoon at hindi nagpapasakop sa Panginoon at hindi nagpapasakop sa mga namumuno sa church. Salamat, Tudri. Ikaw lang nakakaintindi. Kasi sa church, kailangan mong magpakumbaba para ka makasunod. Ibig sabihin, kung mayroon ka mang pangalan dyan na nakalagay ko, anong department ka, at hindi mo kayang sumunod, ang tanong ko, tinanggap ko bang totoo si Jesus? Nung siyang pag-ibig ng Diyos, isitin lang ba si Jesus sa puso mo? Andyan ba siya? Kasi kung nandyan totoo, wala nang makutos sa'yo. Wala nang manawagan, 9:30 darating tayo, may prayer meeting tayo doon. Mayroon tayong Bible study doon, wala nang mag-encourage sa'yo. Bakit? Mayroon na yung puso. May laman na ang puso. Isinilang na dito yung pag-ibig. Automatic na yun. Di ba pag umibig ka sa kapwa mo, may mag-utos ba niya, baligo ka na kasi may date ka. Di ba? Automatic yan, tatandaan mo yun. Naku, ano ba yun? Makikita kami sa circle. Anong oras yung stress para hindi na masyado mainit? Para ba yun? Siyempre, ano namang nagalit ako ng iba? Ang stress! Alam mo, ulang pa lang, ligo-ligo na ako. No? Wala na kung sa akin. May pag-ibig eh. Umiibig eh. Pumapag-ibig eh, sabi niya. Kung may pag-ibig ka sabi, wala na makutos sa'yo. Automatic na yan. Di ba, Desai? Amen. Diba? O, palampakan niyo si Lord. Sa church, ganun. Sabihin nyo, alam naman ni Lord. Hindi alam ng kapatid mo. Yan sabi ka rin, magpalakasan kayo sa isa't isa. Hindi nga alam ng pag-ibig mo. Ipakita mo. Pinatayin nyo. Ipakita nyo. Sino naligaw ka, Rosle? Wala naman nag-utos sa'yo, di ba? O si Eva, nagpapaganda rin, wala naman nag-utos eh. Yun natin si Pepe, may darating. Darating yung ano tawag ko? Prince of Shining Armor. Night in shining. Hindi nagsashine yan kasi may buhok. So mga kapatid, pag isinilang ang pag-ibig, and God is love. Meron tayong samsara dito. Meron tayong samsara. Wala si Jesus sa labas. Nandito sa ating team. Alam niyo kung bakit malinis itong ating area? Ating malinis. Nagagalit na ngayon asawa. Kada pupunta ako sa kanila, wala siya. Yung asawa niya lang nakakapunta. Nasaan po? Oh, nandun. Doon na nakatira yun eh. Umuwi lang ito, hindi ko. Minsan nga, pagkain niya, nakapirma namin doon. Para daw siya preso. Pero alam niyo ba? Bakit hindi ginagawa yun? Sumaybay ko rin naman ng konti yung way. Maraming tayong na nagpupunta sa ibang mga church. Pero hindi ko nakita yung angas. Yung ginagamit niya ngayon, yung angas ng paglilingkod. Hindi ko nakita sa kanya yung kahit nung unang bahagi ng sharing natin dito, wala. Pero ngayon, grabe mo din siya.
Ako naglingkod patay kung patay. Palakpakan niyo si Lord. Ako nagsasabi ko. Wala pa ako pinagit na tao eh. Palakpak na kayo. O palakpakan niyo si Papa. Dito rin nakatira sa mga. Kasi hindi natin natutulog gamit. Hindi ko lang alam kung ginagamit ka rin lang. Hindi hirap na matulog pag matanda ka na. Binuo siya yung halos lahat ng buhay niya dito sa gawain. Nagagalit siya kapag meron siyang nakikita ng mga pastor. Tago na kayo. Mga pastor yan, pastor! Ako magalit. Huwag ka nang magalit, pastor. Huwag ka nang magalit. Ako na lang. Sabihin ko talaga yan. Hindi ko kaya ba yun? For 30 years, wala kayong narinig sa akin. Hindi nyo lahat. Kaya ang haba na nusong ngayong galit ko. Salamat, Lord. Kay Papa. Siya nagsasabi. Ano ka ba? Nato ka ba? Hindi. Ikaw, ano ka? Ba't nandito ka? Bakit ko lang kakahapon? Siya yun. Kaya mamarapating mo na pagkamyan mo ng matanda. Ay, sorry po. Hindi naman. Magkamyan mo ng may edad. Mali lang ang pagkagamit. Sorry po. Kasi nakikita ko, pag tumama sa'yo ang Diyos at lumagay siya sa puso, wala nang magkikiusap sa'yo. Wala nang mananawagan sa'yo. Wala nang dapat premyo para ka umusad at maglingkod sa Panginoon. Bakit? Pag-ibig ng Diyos sumilan sa puso mo. Yun ang bunga. Yun ang bunga sa buhay mo sa tao. Yung paglilingkod ng mayroon ng pagpapalala. When love is born, kayo na magbigay ng definition. Kung paano isinilang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At meron kayong opportunity na ipakita. Ganito ako maglingkod. Dahil may pag-ibig sa buhay at yung Diyos. Amen po?